Matapos ang pananalasa ni Godin sa tindahan, tinulungan ni Zemena ang sugatang si Vlad na makaalis sa lugar. Inaalalayan niya ito habang paika-ikang lumalabas at walang tigil na umuungol sa sakit. Sa buong panahon, nanatili ang kanyang kamay sa pinagmumulan ng sakit, at sa isang punto, sobrang hapdi nito kaya't napaluhod siya. Nanatili lamang doon si Vlad, pinagpapawisan at humihingal, sinusubukang paglabanan ang matinding sakit. Ang eksena ay bumalik sa ilang sandali bago iyon, at nakikita natin sa loob ng tindahan. Frank ang sinabi sa kanya ni Marcella na bumangon habang nakabaluktot siya na parang armadillo. Tinanong niya kung gusto na ba niyang mamatay, ngunit hindi man lang siya sumasagot. Nakatingin lang sa kawalan ng bata at nananatiling tahimik, na nagpapahiwatig na baka hindi na niya alintana kung mamatay man siya sa puntong ito. Naramdaman ito ni Marcella, at labis siyang nagalit kaya't agad niya itong sinampal ng malakas sa mukha. Sinabi niya dito na ayusin ang sarili, at pagkatapos ay tinanong kung alam ba niya ang pagkakaiba ng mga taong nakatira sa sentro ng lungsod at ng mga nasa squatter. Hindi alam ni Vlad ang sagot, kaya't nakatitig lang siya dito na parang isang nawawalang tuta na umaasang hindi na muling masasaktan. Sinabi sa kanya ni Marcella na ang pagkakaiba nila ay pagkakataon. Ipinaliwanag niya na ang mga taga-sentro ng lungsod ay kayang bumangon kahit na mabaigo ng isang beses, dahil kaya nilang gawin iyon. Sa kasamaang palad, para sa mga talunan sa squatter na tulad nila, hindi ganoon ang kaso. Sinabihan ni Marcella si Vlad na tingnan ang wasak na tindahan na puno ng mga bangkay ng kanilang mga tauhan. Tinanong niya kung mukha ba silang pwedeng mabaigo rin, at idiniin na ang pagkawasak na iyon ay bunga ng isang pagkakamali lamang sa kanilang panig. Ipinaliwanag niya na nakatali sila sa isang malagim na kapalaran na naghahatid sa kanila sa kamatayan kung mabibigo sila kahit isang beses lang. Dahil dito, sinabi ni Marcella kay Vlad na huwag niyang palampasin ang pagkakataon na minsan lang sa buhay dumating. Hindi siya kumilos at inangat siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga balikat, na ginagawang malinaw sa kanya ang punto nito. At ngayon, balik sa kasalukuyan, nakikita natin na may bagong determinasyon sa mukha ng ating bida. Nakita ni Zemena na nasasaktan ito, kaya't tinanong niya kung ayos lang ba ito at iminungkahing bagalan ang paglakad para mapadali sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Vlad at iginiit na kailangan nilang magpatuloy. Tumanggi siyang hayaan ang sarili na doon na magtapos ang lahat. Pinunasan niya ang butil-butil na pawis sa kanyang mukha at naghandang tumayo muli sa tulong ni Zemena. Sa kasamaang palad, iyon din ang oras kung kailan natano sila ng isa sa kanilang mga kaaway. Agad niyang inalerto ang iba, na isiniwalat na natagpuan na niya ang maliit na alagad ni George na kanilang hinahanap. Bigla na lang, napuno ng adrenaline si Vlad at nagsimulang tumakbo para iligtas ang kanyang buhay, kahit na paika-ika lang siya ilang segundo pa lang ang nakalilipas. Tumakbo rin si Zemena, at hinayla siya ni Vlad sa kamay upang matiyak na hindi niya ito maiiwan. Hinimok niya itong tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari, at habang hinahabol sila ng mga kaaway gamit ang kanilang mga espada, naiisip niya kung paano nawasak ang kanilang tahanan. Kahit na 2 batang ibon pa lamang sila, dumating na ang panahon para sila ay lumipad sa kalangitan ng mag-isa dahil wala na ang kanilang pugad. Pareho silang nakatakas sa humahabol sa kanila, na nag-iwan sa mga itong litong-lito. Ang mga mamamatay tao na may mga espada ay paikot-ikot, sinusubukang alamin kung saan nagpunta ang mga bata, ngunit walang saysay ang kanilang mga pagsisikap. Sa pagkabigo, minura ng isa sa kanila ang mga bata, tinawag silang maliliit na daga, habang sinabi naman ng isa na tumakas sila sa ibang eskinita. Sa gitna ng kaguluhan, biglang inutusan ng pinuno ng gang ang mga tauhan na siyasatin ang bawat sulok, at nangakong bibigyan sila ng malaking pabuya kung matatagpuan nila ang mga bata. Ang mukha ng pinuno ng gang ay ipinakita, at nakikita natin na ito ang lalaking pinahiya ni Vlad sa tindahan noong unang beses na dumating si Moneybag. At dahil doon, desperado siyang makapaghiganti. Gusto niyang pagbayarin si Vlad sa kahihiyang ipinadama nito sa kanya sa tindahan. Nang marinig na may pabuya, muling na-motivate ang mga tauhan na magpatuloy sa paghahanap. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay, sa paniniwalang hindi pa nakakalayo sina Vlad at Zemena. Sa kasamaang palad para sa kanila, sa kanilang pagmamadali, nalampasan nila ang pintuan kung saan nagtatago si Vlad at Zemena. Hindi nila napansin na hindi ito nakalock.
Samantala, tahimik na nagtatago sina Vlad at Zemena sa likod nito. Hawak ni Vlad ang kanyang punyal, habang tinatakpan naman ni Zemena ang kanyang bibig, upang hindi maibunyag ng kanyang mga pigil na iyak ang kanilang kinaroroonan. Nakikinig ng mabuti si Vlad habang dumadaan ang mga lalaki at nagpapatuloy sa paghahanap. Nangangatwiran siya na hindi sila makakatakas sa takbo ng mga pangyayari, dahil oras na lang ang bibilangan bago sila mahuli. Dahil dito, sinabihan niya si Zemena na lumabas at tumakas, kapag medyo huminahon na ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, nag-aalala ito para sa kanya, at tinanong kung ano ang gagawin niya. Ipinaliwanag ng ating bida na kailangan niyang makaalis dito sa anumang paraan, at idiniin na mapanganib para sa kanila na sabay na kumilos dahil malapit lang ang humahabol. Gayunpaman, hindi dapat sila maghiwalay, tingin ni Zemena. Tinanggihan niya ang ideya, at sinabi kay Vlad na gusto niyang manatili sa tabi niya, na ipinaalala sa kanya ang pangakong ginawa niya kay Marcela bago sila umalis. Nangako si Vlad na dadalhin niya si Zemena sa isang ligtas na lugar bago niya ito iwanang mag-isa. Sinabi lang niya dito na dapat itong pumunta sa kumbento bago sumikat ang araw, at kung hindi ito sang-ayon doon, iminungkahi rin niya na maaari itong pumunta sa Harbin. Gayunpaman, ayaw pa ring makita ni Zemena ang mga bagay sa kanyang pananaw, at nagpa siya siyang magtantrum na parang isang paslit na nananaghoy na ayaw niyang mahiwalay. Nainas na si Vlad sa puntong ito, kaya't sinigawan niya ito dahil sa hindi kailanman pakikinig sa sinuman. Tinawag pa niya itong tanga para matiyak na naiintindihan nito ang kanyang punto, na ipinapaliwanag sa kanya na wala siya sa posisyon upang protektahan ito sa sandaling ito. Natigilan sa biglaang pagsigaw, nagsimulang umiyak si Zemena. Biglang may lumitaw na isang lalaki na nagtatanong kung sino ang nasa loob. Nagpanik si Zemena, at agad na kumuha ng kutsilyong nakalatag sa sahig upang ipagtanggol ang sarili kung magiging magulo ang sitwasyon. Sa wakas ay nagpakita na ang lalaki. Lumabas siya mula sa isa pang silid na may dalang lampara, at nakikita natin na siya ang panday. Nakilala niya ang mga bata, at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Muli, sinimulan siyang inisin ni Zemena, tinawag siyang matanda at pinagbantaan gamit ang kutsilyo. Sa isang napaka-boring na itsura sa kanyang mukha, tinanong ng panday kung ano ang problema niya, at idiniin na sila ni Vlad ang mga nanghihimasok sa kanyang bahay. Gaya ng dati, hindi man lang nakinig si Zemena, at iginiit lamang na huwag itong gumalaw, at nagbabantang sasaksakin talaga ito. Tinitigan ng panday ang kanyang mga mata, at napansin na lumuluha ito at natatakot. Alam niyang takot ito, kaya't sinubukan niyang pakalmihan ito, ipinapaliwanag na naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Sinabihan siya na ibaba ang kutsilyo, ngunit iginiit nitong ibigay sa kanya ang espadang laging tinititigan ni Vlad. Nalito ang panday sa narinig, kaya't nilinaw ni Zemena na seryoso siya, at para mas malinaw, nilinaw din niya na iyon ang nakasabit sa labas. Ipinaliwanag niya na hindi rin sila magiging ligtas sa labas ng lungsod, at sinabi sa kanya sa huling pagkakataon na ibigay ito sa kanya dahil hindi siya nagbibiro. Sa wakas ay namagitan si Vlad, sinabihan siyang ibaba ang kutsilyo, ngunit nagtantrum na naman ito, sumisigaw sa panday na ilabas ang espada. Naramdaman ng panday ang kanyang desperasyon, at iniisip niya kung paano ganito ang mga bagay sa squatter. Naniniwala siya na ito ang tunay na katangian ng mga taong kailangang kumuha ng isang bagay mula sa iba upang mabuhay. Naalala niya noong mas bata pa siya, at inamin sa sarili na ganoon din siya, kaya't hindi siya nagulat na makita ang dalagang ito na kumikilos sa ganoong paraan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi lang ng panday kay Zemena na medyo malungkot ang kanyang sitwasyon, na nagpapahiwatig na hindi niya talaga ito tutulungan. Labis itong ikinagalit niya, kaya't sinugod niya ito gamit ang kutsilyo. Nakita ng lalaki na sasaksakin na siya nito, at ipinikit ang kanyang mga mata na parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Inakala ni Vlad na sasaksakin niya ang lalaki at tinawag niya ito, ngunit sa kanilang pagkagulat, pinutol lang niya ang kanyang buhok gamit ang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa eksenang ito, at may mga luha sa kanyang mga mata, inialay ng kawawang dalaga sa kanya ang kanyang pulang buhok, na sinasabing alam niyang hindi ito sapat para bayaran siya, ngunit nangangakong babayaran siya sa ibang araw. Nagmakaawa siya sa lalaki na ibigay kay Vlad ang espada, at ang kanyang desperasyon at pag-aalala ay kitang-kita sa kanyang mga mata.
Natigilan ang panday, ngunit pagkatapos ay tinanong si Vlad kung aalis na ba ito sa squatter. Kinumpirma ni Vlad na ganoon nga, at inamin ng matanda sa sarili na sa wakas ay makakamit na ni Vlad ang isang bagay na hindi niya kailanman nakamit. Pangarap niya ito sa buong buhay niya. Naantig ang panday sa mga bata, at bagamat nag-aalangan, pumayag siyang tulungan sila sa huli. Nagbago ang eksena, at nakikita natin ang matandang lalaki na may dalang kariton ng lupa at basura, habang si Zemena ay nakasuot ng hood upang magpanggap habang tinutulak ito mula sa likuran. Sinabi niya dito na ito na lang ang tanging paraan para makalabas ng lungsod, kahit na nagrereklamo ito sa amoy. Bigla, ilang mga goons ang humarap sa kanila, tinatanong kung bakit siya nagtatapon ng basura sa ganitong oras. Agad niya silang sinigawan, minura sila at ipinaalala sa kanila na sila ang hamarang sa lahat ng mga eskinita sa kanilang walang kwentang away. Nagreklamo siya na malapit nang sumabog ang kanyang pandayan dahil hindi niya naitapon ang basura kanina. Natano ng pinuno ng mga goons ang taong nakahod sa likod ng kariton, at naghinala dahil alam niyang mag-isa lang nagtatrabaho ang matanda. Mabilis na ipinaliwanag ng panday na pagod siya, kaya't binigyan niya ng tinapay ang bata para magtrabaho para sa kanya. Siyempre, hindi naniwala ang lalaki sa kwento at pumunta upang siyasatin ang tao. Ginamit niya ang kanyang kutsilyo para itaas ang hood, na may pagbabantang hihiwain si Zemena kung ito'y gagalaw. Nang itaas niya ito, nakita niya ang maikling buhok nitong kulay luya. At nang umarte rin ito na parang isang mahirap na batang lalaki na sumusubok na maghanap buhay, pinalampas niya ito. Bago sila umalis, tinanong ng matandang lalaki kung ano ang kanilang hinahanap. Kaya't isiniwalat nila na hinahanap nila ang blonde na buhok na kasama ni George. Nang uyam lamang ang panday at nagtanong kung maaari na ba silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ngunit iginiit ng lalaki na kailangan nilang makasiguro na hindi niya tinutulungan ang batang lalaki. Kaya, inutusan niya ang kanyang tauhan na suriin ang kariton, at hiniling sa panday na igilad ito. Sa puntong ito, nagsimulang mag-isip ang matandang lalaki kung hindi ba dapat sila dumaan sa daang ito. Ngunit naalala niya na wala na silang ibang mapupuntahan. Sinuri ng lalaki ang basura, at inamin na medyo marami ito. Bigla, nang makapansin siya ng bahagyang paggalaw, sinabi niya sa kanila na huwag siyang kamuhian dahil trabaho niya ito. Bago simulang saksakin ang mga bantan ng dumi. Natakot ang matandang lalaki at si Zemena nang makita ito. At si Vlad, na nagtatago sa ilalim ng dumi, ay gayon din ang takot. Walang ano-ano, nagsimula siyang banggitin na si Harbin ay naglagay ng isang bangka sa tubig. At naniniwala siyang may dahilan kung bakit niya iyon ginawa. At pagkatapos saksakin ng dumi, sinabi niya na nabayaran na niya ang utang na 40 pilak na barya ng kanyang nakababatang kapatid na si Ned, sa kanya. Pinahintulutan sila ng mapagbigay na lalaki na dumaan, at tila alam niyang nandoon si Vlad. Ngunit hinayaan pa rin silang umalis sa lungsod, dahil tinulungan ng batang lalaki ang kanyang kapatid dati. At ngayon, sa wakas ay narating na nina Zemena at ng panday ang labas ng bayan. Kung saan itinatapon ang basura sa isang kanal na patungo sa labas ng mga pader. Habang itinatapon nila ang basura kasama si Vlad, nagpaalam si Zemena. At inisip ng matandang lalaki ang tungkol sa espada ng bituin sa kamay ng bata. Ito ay isang bagay na ginawa niya sa kanyang mga pangarap, at isang bagay din na binili ng mga luha ng dalaga. At ngayon, ito ay nasa mga kamay ng isang batang lalaki, na nakatadhana para sa isang mas dakilang mundo. Sa labas ng bayan, lumabas si Vlad mula sa dumidala ang espada. At nagsimulang kausapin ang boses sa kanyang isipan. Hawak ang sandata, tinanong niya kung naririnig siya ng boses, at sinagot siya nito ng oo. Pagkatapos ay tinanong niya ang boses kung sino siya, ngunit tila hindi kilala ng boses ang sarili niya. Medyo nakalilito ito para sa ating bida, dahil napakaraming alam ng boses tungkol sa mga espada. Ngunit hindi man lang nito kilala ang sarili. Nagpasya siyang marahil ay iyon na ang pinakamabuti. At nag-alok siyang tulungan ng boses na mabawi ang mga alaala nito, at hiniling na maging kanyang espada sa hinaharap. Sa puntong ito, wala nang pakialam si Vlad kung ang nasa likod ng boses ay ang demonyo. Dahil sa tuwing naiisip niya ang hindi matitinag na anyo ni Gordon na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Takot na siyang baka wala siyang marating sa mundong ito.
Nang marinig ang kanyang determinasyon, sinabi ng boses sa ating bida na sa wakas ay sasabihin na niya ang tungkol sa kanyang espada. Pagkatapos nyun, lumipat ang eksena sa isang lugar sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. At nakita natin ang isang kampo na itinayo ng mga sundalo, kasama ang isang watawat ng isang marangal na pamilya. Isang lalaki ang tila ginagalaw ang mga pyesa ng chess sa isang mapa, malamang na nag-iisip ng diskarte para sa isang labanan. Habang ginagawa ito, bigla siyang nagkomento na ito ay masyadong madali. Ang lalaking ito ay si Joseph Bazin, ang pangalawang anak ng makapangyarihang pamilyang Bazin. Tinitigan niya ng husto ang tabla at mga pyesa ng chess. At muling sinabi sa sarili na ito ay masyadong madali. Sa wakas, naantala siya nang pumasok sa silid ang isa sa kanyang mga tauhan. Binati ng lalaki si Joseph, ang kanyang batang amo, at ipinaalam sa kanya na kara-rating lamang niya. Si Jaeger ay tumayo sa harap ng kanyang amo, at napansin na may bumabagabag dito. Nagpahayag siya ng kanyang pag-aalala, at inamin ni Joseph na ito ay dahil tila napakadali ng labanan. Nang marinig ito, nagpatuloy si Jaeger sa pagbibigay ng ulat sa kanyang batang amo tungkol sa kamakailang pagpuksa sa mga halimaw. Ipinaliwanag niya na ito ay naging maayos. At isiniwalat na maliit lamang ang bilang ng mga nasawi, ilan lamang na mersenaryo ang namatay. Gayunpaman, tila mas nababahala si Joseph tungkol sa mga deserter. Nangangamba siyang pagdudahan ng lahat ang kanyang kakayahang mamuno kung mayroong mga deserter sa kanyang hukbo. Iniisip ni Joseph na tiyak na mababawasan ang tingin sa kanya ng kanyang ama at ng mga vassal. At para naman sa kanyang nakatatandang kapatid sa ama, si Rudiger, sigurado siyang sasamantalahin nito ang anumang pagkakataon para umatake. Nakatayo lamang doon si Jaeger na walang imek, at nag-isip si Joseph kung ano ang susunod na gagawin. Iniisip ni Joseph na magkakaroon ng malaking pinsala kung hindi siya ang magiging susunod na count. At kung mangyari iyon, alam na niya kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid sa iba pa. Naalala niya kung paano pinarangalan ng pamilyang Bazid ang militar sa loob ng maraming taon. At alam niya ito dahil ang kanyang sariling ama at mga kapatid sa dugo ay patuloy na nag-apakan sa isa't isa para makamit ang gayong posisyon. Alam ni Joseph na darating ang kaguluhan. At inaamin na wala siyang sapat na oras para harapin ito. Wala siyang sapat na mga swordman maliban kay Jaeger. Nang marinig ito, humakbang si Jaeger, at isiniwalat na mayroon pa siyang ibang gustong sabihin sa kanya. Agad na napukaw ang kuryosidad ni Joseph, kaya tinutusan niya si Jaeger na sabihin kung ano man ang gusto nitong sabihin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jaeger ang tungkol sa isang kaina-hinalang sundalo sa kanilang hanay. At hinuhal ni Joseph na maaaring ito ay isang especially iya na ipinadala ng kanyang kapatid. Sumang-ayon si Jaeger sa palagay, ngunit iginiit na hindi yun ang dahilan kung bakit kaina-hinala ang partikular na sundalong ito. Sa katunayan, sa tingin niya ay mas mauunawaan lamang ng kanyang amo kung makikita niya mismo ang gawa nito. Lumipat ang eksena, at nakita natin ang bangkay ng isang halimaw na goblin, marahil ay pinatay ng mga sundalo ni Joseph. Tiningnan ng batang amo ang nilalang, at tila medyo nandidiri sa bangkay nito habang tinatakpan ang kanyang ilong. Tiningnan niyang mabuti ang mga goblin na nakabitin sa isang silong na gawa sa kahoy. At hula niya na ang kanilang mga sugat ay malamang nakagagawa ng isang bata na nagsisimula pa lamang humawak ng espada. Dinala ni Jaeger si Joseph upang makakita pa ng mas maraming bangkay, at nang makita ang mga ito, hindi nasiyahan si Joseph sa uri ng mga sugat na kanyang nakikita. Iniisip ni Joseph na lahat ng mga pinsala ay pangit, at sinabing lahat sila ay pare-pareho. At pagkatapos, sa wakas ay nakakita siya ng isa na medyo hindi matitinag. Ang katawan ng goblin ay malinis na nahiwa. At pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na ang mga sugat ay lahat gawa ng iisang tao. Mula sa pagkakapareho ng lahat ng mga ito, hinuhal ni Joseph na lahat ng mga halimaw ay pinatay ng iisang tao. Kaya't tinanong niya si Jaeger para lamang makasiguro. Kinumpirma ni Jaeger ang teorya. At isiniwalat na ang mga bangkay na kasalukuyan niyang tinitingnan ay kahapon lamang dumating dito. At ipinaliwanag niya kay Joseph na ang mga nakita niya kanina ay pinatay isang buwan na ang nakalipas. Nagulat si Joseph nang marinig ito.
At halos hindi makapaniwala na ang isang taong gumawa ng gayong mga pangit na hiwa ay nagawang perpektuhin ang kanyang pag-indayog sa isang buwan. Kahit na sa tingin niya ay imposible, hindi niya maiwasang magtanong kay Jaeger tungkol sa taong ito. Lumipat ang eksena, at ang sumunod nating nakita ay isang grupo ng mga kalalakihan na pumapatay sa isang kawan ng mga goblin sa kagubatan na nababalutan ng nyebe. Pinalibutan ng mga goblin ang isa sa mga lalaki. Ngunit kinaya niya silang labanan gamit ang kanyang pamalong may tallest. Sumigaw ang isa sa mga lalaki na higpitan ang kanilang pormasayon, para masigurado nilang hindi makakatakas ang mga halimaw. Noon din, isang lalaking may hawak na sibat ang lumitaw. Tumuntong siya sa isa sa mga bangkay ng goblin, at sinabi sa ibang mga lalaki na nakikita na niya ang katapusan. At hinikayat silang kunin na ang natitirang mga kalaban. Gayunpaman, sa halip na maengganyo, ang ibang mga sundalo ay nasindak, dahil bigla silang nakakita ng isang dambuhalang hobgoblin na may pulang mata na nakatayo sa likod ng lalaki at naghahandang patayin siya. Nalito ang lalaki nang makita ang itsura sa kanilang mga mukha, at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makapagtanong o masabihan kung ano ang nangyayari, hinampas siya ng dambuhalang halimaw gamit ang pamalong kahoy nito. Napakalakas ng puwersa ng paghampas kaya't maraming nyebe ang lumipad sa hangin. Nang hamupa na muli ang nyebe, nakita ng ibang mga sundalo na ang goblin ay ibinaon ang ulo ng lalaki sa lupa. Kahit na takot sila, sinubukan pa rin nilang magpakatatag. Umungol sa kanila ang nilalang, ngunit hindi pa rin sila tumakbo, kaya't sumugod ito sa kanila sa galit at sinimula ng kanyang pananalasa. Habang isa-isa silang pinapatay, nagtataka ang mga lalaki kung saan nanggaling ang baliw na halimaw. Nang makita ng mga lalaki sa likuran na ang halimaw ay nakalusot na sa kanilang ikalimang grupo. Sa wakas ay nagsimula na silang umatras. Gayunpaman, inutusan sila ng kanilang matabang matandang commander na magmadali at sumulong para pigilan ang halimaw. Ipinaalala sa kanila ng lalaki na hindi sila babayaran kung otres sila. Ngunit sumagot ang mga mersenaryo, na sinasabing hindi nila alam na kakaharapin nila ang gayong halimaw. Sinabi nila sa commander na dapat ay kumuha siya ng mga mamahaling mersenaryo sa halip, o mas mabuti na siya na mismo ang lumaban sa halimaw. Sinubukan ng commander na pilitin silang bumalik sa larangan ng digmaan, sa pamamagitan ng pagbabante sa kanila, ngunit bago pa man niya mahugot ang kanyang espada, pinatay ng hobgoblin ang lalaking tinatakot niya sa mismong harapan niya. Nang makita ang halimaw ng malapitan, umupo ang commander sa kanyang kabayo. Alam na marahil ay mapapatay din siya. Isang lalaki ang lumabas mula sa hanay ng mga mersenaryo, at nagsimulang maglakad patungo sa mabangis na hayop. Ang ibang mga kalalakihan ay mukhang nabigla at nalito sa una, ngunit pagkatapos ay nakilala nila ang matapang na lalaki bilang ang Rimmon of Prayers. Maaaring kilala nila ang blondeng escrimador na ito bilang si Rimmon, ngunit alam natin na siya talaga ang ating bida na si Vlad. Buong tapang niyang sinabi sa kanila na haharapin niya ang halimaw ng mag-isa, at tulad ng inaasahan, walang sinuman ang tila tumutol sa kanya. Nakita ng hobgoblin si Vlad na naglalakad palapit dito at agad siyang sinugod. Inihanda rin ng ating bida ang kanyang sarili para sa laban, at nang maabot siya ng halimaw, mabilis niyang hiniwa ang tagiliran nito gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, agad niyang napansin na mababaw lamang ang hiwa. Ang pagkakamaling iyon ay medyo nakagambala sa kanya, ngunit sinabihan siya ng boses sa kanyang isipan na umilag bago siya mapalo ng goblin gamit ang pamalo nito. Nang matauhan, nagawang iwasan ni Vlad ang sunod-sunod na malalakas na atake ng halimaw. Habang siya'y dumudulas sa nyebe, inamin niyang nabigo siya sa kanyang atake kanina. Sinimulan siyang pag-alitan ng boses dahil dito, tinawag siyang tanga dahil hindi niya ito nagawa kahit na sinabihan na siya kung ano ang gagawin. Gayunpaman, alam ng ating bida, halos imposible na makagawa ng isang bagong galaw matapos itong marinig ng isang beses. Gayunpaman, tumayo siya, at habang muling sumusugod sa kanya ang goblin, ipinaliwanag niya na dinadaan niya lang sa mahabang paraan ang laban. Muling iwinasiwas ng hobgoblin ang dambuhalang pamalo nito sa kanya, at muli, nagawang iwasan ito ni Vlad tulad ng dati. Nadismaya ang halimaw matapos sumablay ng maraming beses, at sinubukang magpakawala ng isang malakas na palo sa kanya upang tapusin na ang lahat. Inihampas nito ang pamalo sa lupa, na nagdulot ng malaking pagsabog ng nyebe,
ngunit nang mawala ang nyebe, napagtanto nitong sumablay na naman ito. Ang nalitong nilalang ay nakatayo lamang doon sa pagkabigla, at sa sandaling iyon ng kahinaan, sinamantala ni Vlad ang pagkakataon upang sa wakas ay hiwain ng maayos ang halimaw gamit ang kanyang espada. Habang iniuunat niya ang kanyang mga braso, nagsimulang magliwanag ang espada. At sa oras na makita siya ng halimaw na paparating, huli na ang lahat para ito ay mabuhay. Lumipat ang eksena pabalik kina Jaeger at Joseph, kung saan ipinaalam ni Jaeger sa batang amo na ang taong may kagagawan ay tinatawag na Praying Riman. Naging interesado si Joseph sa pangalan, at inutusan si Jaeger na imbestigahan kaagad ang sundalong ito. Walang pag-aalin lang ang tinanggap ni Jaeger ang utos, at habang inilalagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at iniuko ang kanyang ulo, tiniyak niya sa kanyang amo na isasagawa niya ang imbestigasyon ng walang pagkaantala. Matapos umalis si Jaeger, nanatili si Joseph sa isang lugar. Tinitigan niya ang mga bangkay ng goblin na nahiwa, iniisip kung paano sila pinatay. Dahil sa kanyang isipan, wala itong katuturan. Mula sa mga hiwa sa mga bangkay ng goblin na dinala isang buwan na ang nakalipas, masasabi niyang baluktot at burara ang mga pag-atake. Nahihirapan si Joseph na maniwala na iisang tao lamang ang gumawa ng mga ito, dahil hindi dapat posible para sa sinuman na maging dalubhasa sa landas ng espada sa loob lamang ng isang buwan. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Joseph, habang iniisip niya kung ang batang pinag-uusapan ay isang tunay na henyo ng panahong ito. Doon na dinala tayo ng mga eksena pabalik sa ating bida, na sa wakas ay malinis na hinihiwa ang katawan ng kanyang kalaban. Ang kanyang mga mata ay napakalamig, at malinaw na nakatapak na. Siya sa landas ng isang tunay na dalubhasa sa espada.